Um, Good morning. Bago ko umpisan ang topic ko ngayon sa araw na ito, paki-like na lang and subscribe sa YouTube channel ko, Francis Ritores, ang nakalagay doon. And paki-comment na lang para sagutin ko yung kung ano yung mga comment nyo. So, ang topic ko sa araw na ito tungkol sa na panahon na ba napalitan ang yung election system sa Pilipinas o sa bansang Pilipinas. Alam niyo mga kababayan, simula ng kapanahonan na eleksyon, ang unang eleksyon, kapanahonan ni General Emilio Aguinaldo, hanggang sa kasalukuyan na yun, yung last na eleksyon, ay alam natin na ang pagpili ng isang kandidato or qualification ng isang kandidato is napakamababa lang. Biruin mo mga kababayan, isipin nyo, pag ikaw ang nag-apply sa isang government agency bilang empleyado, ang requirements doon para ka ma-regular, kailangan college graduate ka. Pangalawa, kailangan na civil service passer ka. So, yun ang requirements. Yun ang requirements. Pag nag-apply ka ng police, kailangan dalawa ang eligibility mo. Una, kailangan pasado ka na, tapos ka ng college. At saka, kailangan pasado ka ng dalawang government examination, civil service examination, at saka na Pulcom exam. Ganun katindi. Pero kung kumandidato ka pagka barangay chairman, mayor, congressman, senador, governor, or board members of president or vice president, hindi ganun ang katindi ang requirements. So, napanahon na ito na papalitan na siya. Pangalawa, so, dito muna tayo, umpisa natin. So, mas mabuti siguro na bigyan ng qualification ang halimbawa sa barangay level, sa barangay councilor, dapat sana, kung maaari, na kung kumandidato ka pagka barangay councilor or barangay chairman, dapat na siya, at least lima lang, college graduate. Tapos ka ng college. Kung kumandidato ka ng pagka barangay, municipal or city councilor or mayor or vice mayor, at least malang graduate ka ng college or abogado ka. Kung kumandidato ka ng Sangguniang Bayan members, this board members sa probinsya or vice governor or governor, at least abogado ka. Abogado ka. At saka yung sa mga board members, at least abogado ka. Minimum requirements, lawyer ka. Starting from municipal level, provincial level, pag kumandidato ka, at least malang isang abogado ka. Bakit? Kailangan ito dahil gumagawa ka ng batas. Gumagawa ka ng batas. Tapos, kung mag-depend ka lang sa staff mo na abogado, so, iba pa rin yun kung ikaw yung mayroon kang staff na abogado at the same time, abogado ka, mas advantage yun. Hindi ka pwedeng lukuhin sa staff mo. Kasi babasa mo, alam mo yung batas. Pag gumawa ka ng batas, alam mo di siya abogado ka. Sa congressman at saka sa congress, at least malang lawyer ang qualification. Lawyer siya. Alam mo nyo, marami ako naringgan na naging congressman siya pero hindi naman siya abogado. Naging congressman siya dahil namana niya ito sa pamilya niya, sikat yung pamilya niya, politiko yung pamilya niya.
Tapos yung mga bumubuto, nagkaroon ng utang na loob doon. O, tsaka namumudbud siyang pera during the time of election. Kaya nanalo siya. Ganon din si senador. Maraming mga senador din na hindi abogado. Hindi abogado na naging senador dahil sikat lang siya, mayaman siya, bilyonaryo siya, mayaman siya, so naging senador siya. So dapat ito, palitan na itong lasting qualification bilang congressman, senador. At least lawyer siya. Sa Congress, ang qualification, dapat at least lawyer. Pasado siya ng bar examination sa Pilipinas. Yung sa Senate naman, dalawa yung qualification niya doon. Lawyer siya, at the same time, international lawyer siya. Kasi gumagawa siya ng mga foreign policy. At least malang may background siya doon. Tsaka sa Vice President, at least lawyer siya, at saka isang doctorate degree, whether Doctor of Economics or Doctor of Law. At least yun ang background niya. Dalawa. Kasi kung walang ganitong qualification, kahit sino na lang ang pwedeng kumandidato, basta sikat, anak ng sikat, maraming pera, malakas ang political machinery niya nationwide, kilalang kilala sa mga tao. Pero pagdating sa performance, hindi naman ganun kaganda. So, yun na. Para di maiwasan yung patayan. Kasi, example, sa barangay level, mayroon pala akong isang isuggest. Yung sistema sana, kung maari, baguhin yung sistema na naka-indicate na doon yung kung sino yung barangay captain at saka councilor. Dapat anong nangyari yan? Example, eleksyon sa isang barangay, minimum doon na kumandidato for is 100 na candidates. Yung top 12 doon, yun ang mapili, makasama doon sa ano. Ulitin ko, sa 100 na candidates sa barangay level, ang bumubuto na yun, yung buong residente doon sa barangay na yun. Tapos once na mayroon nagkaroon na ng top 12, yung top 12 sila yung pipili kung sino yung piliin ng barangay chairman. Sila yung piliin niya, or magkaroon ng interview and exams para mapatunayan talaga na may laman ang utak ng isang barangay chairman. So, interview and exam, may panel of interview and exams na yon sa barangay level. So, interviewin nyo sila, lahat ng kandidato na yan. So, kung sino yung pinakamataas na score nila, so, yun yung mananaig. Yun na. Kasi kung ituloy mo pa rin yung mga more than a century na sistema na ang tao ang bumubuto sa bilang barangay kahit walang qualification, ganun pa rin ang mangyari. The corruption is ongoing pa rin. Ang mga talamak na nakawan pa rin, nandoon pa rin lahat. Tsaka ang patayan nandoon pa rin. Kasi halimbawa, yung isa, ganun dato pag barangay captain, barangay chairman, tapos malakas siya sa barangay, sa lugar niya. So may tendency ito, ipapatay siya sa ibang partido. So marami na doon, rampant na yung ganung klaseng senaryo na pinapatay yung barangay kung malakas na kandidato, whether siya is a barangay chairman, mayor, or congressman, or governor, pinapapatay. So, di sa barangay level at saka provincial level, maraming nangyari ng ganun. So, para maiwasan yan, yung patayan na yan, tsaka yung patayan na yan, so ang maganda sana mangyari dyan is yung halimbawa sa barangay level, sa municipal level, sa provincial level na komunidad, kukuha lang sila ng top
top 12 sa barangay, top 12 sa municipal, top 12 sa provincial. So kung yung sa top 12 na yon, so may qualification na doon sa barangay level, kailangan college graduate, sa municipal level kailangan abogado siya, ang kumandidato doon. Sa provincial level ganoon din, kailangan abogado. So pag napili na yung top 12 doon, yung sino yung top 12 noon, so mayroon tinatawag na exam and interview sa kanilang lahat. May panel board siya. So ang ano doon, ang mga topics tungkol sa economics, tungkol sa current issues. So yun ang so pagalingan talaga yun. Tsaka dapat ang mag-sponsor doon, dahil mataas na yung qualification na hiningi sa gobyerno, dapat ang mag-sponsor sa election na yon, hindi na yung ang gumagastos doon, ang ibig ko sabihin, ang gumagastos doon, hindi na yung individual na tao na nag-participate, hindi na yung mga kaibigan na negosyante, kung hindi yung gobyerno mismo. Kaya nga ang gobyerno, ang sistema ay humingi ng matinding qualification sa kumandidato sa barangay level, sa municipal level, sa provincial level, humingi ng matinding qualification sa bawat isang candidate, dahil ang gobyerno na ang gumagasto sa publicity. Example, magsalita sila sa media, magsalita sila sa TV, sa radio, magsalita sila, mag-debate sila doon, ang mag-sponsor doon, ang gumagastos doon, ang gobyerno ng Pilipinas na, para maiwasan yung corruption. Dahil pag ituloy pa rin yung old system na ang barangay level nga mga kandidato or municipal level na mga candidates or provincial level ng candidates, silang sariling pera na ay gastos, or humingi sila ng nagsolicit sila sa mga businessman para pangbili ng mga boto. So ang mangyari doon, chances doon, pag nanalo sila, bumabawi ang mga negosyante na nakatulong sa kanila. So nagkaroon na ng pabor na yon, may mga projects, mga bidding, so makapasok na yung mga nakatulong kay mayor, nakatulong kay governor sa eleksyon niya. So to avoid any corruption, mabawasan yung corruption, dapat ang ganun mangyari. First, ulitin ko, ang qualification sa barangay level is at least college graduate. Maximum of 12 lang yung piliin. Sa halimbawa, 100 yung kandidato, ang pipili doon para makuha yung top 12 is yung mga tao sa barangay. So pag nakuha na yung tao sa barangay, paggalingan na yun sa interview and exam. Interview and exam. Kung sino yung pinaka-highest score sa interview and exam, highest score, siya yung maging barangay chairman. So hindi alam nitong yung top 12 na ito kung sino yung maging number 1 sa kanila. Kaya nga maiwasan na doon yung patayan, na patayin yung malakas na kandidato, ganun i-assassinate yung malakas na kandidato, ganun din sa municipal level at saka provincial level. Sa municipal level pala, ang qualification dapat abogado. Yung halimbawa may sa isang bayan na yon, municipal na yon o city na yon, maximum na kumandidato is 100 ka-candidates. Qualification is abogado. Abogado talaga siya. Ang purpose doon, para gumawa sila ng batas at saka maganda yung desisyon nila, kasi hindi man sila mataas man yung pinag-aralan nila. Tapos hindi sila mag-rely talaga sa mga staff nila na abogado, dahil sarili nila abogado sila. Alam nila yung ginagawa nila. So yun. Alam nila yung ginagawa nila. So hindi sila mag-rely 100% doon sa mga advisor nila or mga staff niya. So ganun din sa provincial level din. So din ng top 12, lawyer din ang qualification, educational qualification, bago ka tanggapin sa COMELEC na as a candidate for sa provincial.
level. So, ganun siya. Starting from municipal, barangay, qualification is, ano siya, anong tawag nito? College graduate lang siya. Any courses sa municipal level, qualification is, bago ka tanggapin ng COMELEC, at least lawyer ka. Sa provincial level, ganun din. So, from barangay, municipal up to provincial, ang pag-election doon, ang tao ang pumili sa 100 na candidate sa per barangay, per municipal, per province, 100. Pipili lang siya ng top 12. Yung top 12 na yan, magkaroon ng exam and interview. So, sa exam interview, so kung sino yung pinakamataas na score, siya yung maging governor, vice governor, hanggang yung sa mga board member, mayor, vice mayor, hanggang sa mga city council, barangay chairman, hanggang sa barangay councilor. Ganun siya. Tapos sa ano naman, sa Congress at saka Senate naman, ang qualification doon, lawyer pa rin. Kasi mahirap na maging congressman tapos hindi na maabogado. Mahirap yun. Mahirap yun. Kagaguhan yun na minsan hindi ka graduate ng college pero mayaman ka lang, milyonaryo ka lang, bilyonaryo ka na, tapos gagawa ka ng batas, inaasam lang sa staff mo na abogado. Mahirap yung ganun. Maganda talaga ikaw yung gumawa. Ikaw yung gumawa. May lumapit sa iyo, may nagsasuggest sa iyo na ganito ang dapat i-suggest. Pero dapat ang barangay, ang municipal, ang provincial, ang Congress, ang Senate, dapat mayroon silang open sila sa public kung may i-suggest na batas na ipagawa. Open sila. Bawat distrito nila, bawat municipal, bawat barangay, na mayroon silang isang departamento na welcome yung mga citizens, lehitimo na barangay na residents, municipal na residents, provincial, or sa Congress per district, na mag-suggest kung ano yung mga batas na inain sa taon na yun or for the future. Gagawa sila ng batas. Sa Congress naman, ulitin ko, ang qualification doon is dapat lawyer. Sa Senate, dalawa, Philippine lawyer siya at saka international lawyer. Kasi gagawa siya ng mga foreign policy. So, mas maigi yung may matinding knowledge siya doon. Tapos, dapat ang Kongreso, hindi na makisausaw dapat salary base lang sila. Ulitin ko, barangay councilor, barangay chairman, ang municipal mayor, municipal councilor, board member sa probinsya, vice governor, governor, congress, senador, dapat salary base lang sila. Dapat salary base lang sila. Hindi sila pwede na ito si governor, mayor, may intelligence fund na kung halimbawa may pundo para sa infrastructure, dapat doon lang yan sa Department of Public Works and Highway, DPWH. Hindi na yan, punduhan mo yung congressman, punduhan mo yung mayroon na dapat doon sa kanila na, direkta na. Tungkol naman sa mga issues, dapat hindi na makisausaw ang congressman, ang congressman, at saka senador tungkol sa mga issues. Tapos mag-investigate. Bakit ka mag-investigate? Hindi naman ka NBI, hindi naman ka police, hindi naman ka military na mag-investigate ka. Dapat tanggalin na yung ganong klase. Dapat mag-focus lang sila paano gumawa ng batas. Kasi nasayang, every time na may issue, makisawsaw yung congressman, makisawsaw yung senador, yung senate, yung congress, makisawsaw. Pero wag ginugugol doon na ilang oras, ilang araw. Kung ginawa pa nila yung batas na yon, sinayang lang nila yung oras. Taka hindi naman kayo
Hindi naman kayo NBI na mag-investigate kayo. Hindi naman kayo pulis na mag-investigate kayo. Dapat tanggalin na yung ganong klaseng yung kung mayroon silang existing power and authority, dapat tanggalin na yun. Dapat nag-focus lang sila. Example, Congress, nag-focus lang sila paano gumawa ng mga local national laws na makabubuti sa bansa natin. Kung ano naman, kung sa Senate, dapat magagawa sila ng mga magandang foreign policy. Nakapokus lang sila doon. Hayaan mo yung NBI ang mag-investigate kung may mga issues sa bawat individual or kumpanya nakagumawa ng kabulustugan sa bansa natin. Hayaan mo ang pulis ang mag-investigate. Wag na yung... Kasi nangyari noon, may mga congressman, mga senador na mga politician, para sila makalibre sila sa media na mapalabas na sa media, sa lahat ng mga vloggers sa buong Pilipinas, sa lahat ng media, radio station, newspaper, para pag-usapan sila araw-araw, ang ginawa na, makisawsaw sa isang issue. Dapat gano'n, wala gano'n. Dapat din, tanggalin na yung ganong kalukuhan ng gayon. Alata na yung ganon ba? Bintang-bintang yung, kumbaga, bayad na yung ganon. Alam ng mga tao sa buong Pilipinas na kung ikaw politiko, maghanap ka na isang issue, alam niya, gusto ka lang makalibre ng advertisement sa sarili mo. Alam ng mga tao sa buong Pilipinas, halimbawa, ako congressman, ako senador, ako, may isang issue, ang corruption, makisawsaw ako. Nagkagulo na yung mga vlogger, mga local media, mga newspaper, nakapokus na sa iyo. So, anong ibig sabihin nun? Nakalibre ka. Naisahan mo yung mga tao sa Pilipinas. Naisahan mo yung media, naisahan mo yung mga vlogger, na ikaw yung naging topic na libre. Biro mo, in-advertise ang sarili mo sa buong Pilipinas, sa buong mundo, na libre. Hindi ka nagbayad sa advertisement. Sa palagay mo kaya, kung ikaw yung congressman, kung ikaw yung politiko na yan, hindi ba yung form of advertisement yun? Ginagamit na yun. Ang tagal na yung ginagamit sa mga veterano na politiko sa Pilipinas. Gumawa sila ng issue, nagpaingay sila ng issue sa media, para lang pag-usapan sa mga tao sa media, sa mga vlogger ngayon, high-tech na ngayon. Ang dami ng mga vlogger yun sa buong Pilipinas. As long as may internet connection. Biro mo, dahil sa isang issue, pinag-usapan ka araw-araw sa mga vloggers, lahat ng mga mainstream media, na libre, instead magbayad ka sa kanila. So, parang kasi, kalukuhan yung ganun. Niluloko nyo ang mga Pilipino. So, hindi maganda yung ganun talaga. Hindi maganda ganun. Kaya nga, itigil na yung pakisawsaw sa mga congressman, mga senador, mga politiko sa isang issue. Tapos, dudumugin na sila ng media, pag-usapan na silang media at saka mga vlogger. Itigil niyo ganun. Bistado na kayo sa mga Pilipino na ginawa niyo yon para mapag-usapan ka, para sisikat ka, na libre. Na libre. Kasi biro ang pinag-usapan ka sa media, minsan ng media. Pinag-usapan ka doon, na libre. Kaya nag-iisip ka, ikaw congressman, senador, nag-isip ka, ano ba yung issue nito? Makisawsaw ako sa issue na yun para dudumugin ako ng mga pagkaguluhan ako ng mga mainstream media, mga vlogger, interviewin ako. Mag-create ka para araw-araw kang pag-usapan, para sisikat ka sa buong Pilipinas. Makalumang tugtugin na ito, mga politiko. Bistado na kayo sa mga kalukuhan nyo. Bistado na kayo. Kaya nga dapat talaga baguhin ang political system sa Pilipinas, yung election system sa Pilipinas. Bakit baguhin talaga? Pero mo,
congressman, senador, mag-investigate. Bakit ka man mag-investigate? Pulis ka ba? Ha? Pulis ka ba? NBI ka ba? Bakit ka mag-investigate? Korte ka ba? Bakit ka hindi ka mag-focus sa trabaho mo paggawa ng batas? Bakit hindi ka mag-focus sa trabaho mo? Yun ang sinasabi. Inubos lang yung oras nyo sa pag-investigate na kung tutusin mo talaga. Hindi nyo trabaho yun. Trabaho yun ng NBI at saka pulis. Mag-investigate. At kung may ano man talaga, probable cause, pwede silang sampahan ng kaso sa ombudsman or sa korte. Huwag kayong huwag nyo sayangin yung tsaka dapat yung mga congressman na yan at saka mga senador na yan, tanggalin na yung mga fund nila. Tama lang yung bigyan mo sila ng sweldo. Binibigyan mo sila ng fund na 100 million, 200 million yearly o sa buong term nila. Bakit? Sweldo lang, salary lang ibigay mo sa kanila. Salary lang, yung fund sa project, doon mo i-direkta mo doon sa DPWH. Whether doon siya sa Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na kung saan siya na probinsya na bilong or saan siya na municipality. Mayroon mga local doon na mga DPWH. Doon mo i-direkta yung funding. Huwag mo idaan doon sa congressman, idaan mo senador. Ano ba yan? That's one way of corruption yan ba? Oh. Dapat yung ganung kasi talaga. So, yun lang ang as long as hindi nyo baguhan ang sistema sa yung sa pagpili ng kandidato, hayaan nyo ang mismong ang candidates ang maghigilap ng pera para pangkampanya. Hayaan ng gobyerno ang kandidato na maghanap ng sponsor or financer sa pagkandidato, whether barangay chairman siya, mayor siya, governor siya, congressman siya, senador siya, vice president o presidente. Kung hayaan mo sila na mag-solicit, maghanap ng mag-finance kanila, pag nanalo sila, sisingilin sila ng mga tao or kumpanya na nakatulong sa kanila or mga financier nila. So doon na yun na papasok ang corruption. Yung sistema na yan, yung bulok na sistema na yan, more than 100 years na yung ginawa sa sistema na palpak talaga. Kaya kasi kahit sinong presidente ang umupo, kahit sinong barangay chairman, mayor, governor, congressman, senador, vice president, wala pa rin. Kasi gusto mong bumawi. Halimbawa, ako yun, mayor ako ngayon. O magkano lang sweldo mayor? Halimbawa, ang sweldo ng mayor, depende yun sa municipality. Depende yun sa income nila. Halimbawa lang, ang sweldo nila is, halimbawa, ang sweldo ng mayor, 50,000 lang. Sa isang buwan. Times 12 months. So that's 600,000. Times, sabihin na ilang years ang term niya. 4-year terms or 4 years terms. 2.4 million sa 4-year terms. Or kung 6 years terms, 4-year terms, example lang, 2.4 million. Biro mo, yun lang yung income mo. Tapos maraming makipagpatayan para nang talaga manalo pagka-mayor. Ano yung intention doon? Siguro may iba siguro dahil by nature mabait, by nature matulungin, talagang umaasa lang sa sweldo nila. Hindi nila ginagalaw kung ano yung nasa mga project
or mga intelligence funds, hindi na ginagalaw yan kasi para yon sa specific na kung saan siya naka-allocate. Pero majority sa mga politiko, kung gumastos siya ng 1 billion sa isang eleksyon, tapos kung sumahod naman siya sa termino niya ng mga 10 million, dilugi na siya. So, paano siya makabawi? Ganun siya. Whereas, kung baguhin ang sistema na hindi pahintulutan ng Commission on Election na gumastos ang bawat kandidato, provided that qualified sila sa education. Yung education requirements na kailangan college graduate sa barangay level, sa municipal level, provincial level, sa Congress at sa Senate, kailangan lawyer. So, kung gano'ng qualification, pwedeng ang gobyerno na yung ang Commission Election, siya din yung mag-sponsor. Bigyan niya siya yung magbayad doon sa mga halimbawa, mangampanya yung sa bawat probinsya or sa isang television. Wala nang probinsya kung pwede. Yung mga congressman, yung mga senador, yung mga sa vice president level, kung pwede lang, iwasan na yung pag-ikot sa buong Pilipinas. Kasi high-tech naman tayo ngayon. Halos lahat ng probinsya may mga internet naman. Doon kan lang sa television ka na or may isang platform or may isang application, doon ka na magsalita sa internet, sa social media ka na magsalita, doon ka na mangampanya. Huwag ka lang ikot kasi ikot ka ng Pilipinas, gagastos ka ng bilyon-bilyon. Tapos ang sasahurin mo lang milyon sa 6 years term. Tapos gagastos ka ng 10 billion. Kung ikutin mo yung buong Pilipinas dahil mangampanya ka, lahat ng cities, municipalities sa buong Pilipinas, ikutin mo. Ang laki ng gastos doon. Anong gastos doon? So ngayon, pwedeng gawin ng COMELEC is binigyan niya ng pagkataon ang barangay chairman na magsalita doon sa social media platform. Ganon din ang sa mayor, sa mga councilor, sa provincial ward member, sa vice mayor, ganon siya. Hanggang sa congressman, senador. Hindi na sila ikot. Huwag na silang ikot sa buong Pilipinas. Kasi pag pinapayagan mo yan na iikot yan, 100% na ang gagastusin sa bawat kumandidato pag umikot sa Pilipinas, mas malaki pa sa total na salary niya sa buong termino niya, 100%. So yung system na yan is bulok na yan, obsolete na yan. Proven na yan ng system na yan na mag-create ng corruption sa gobyerno once na nakaupo sila. So ang suggestion ko sa gobyerno natin, especially sa Commission Election, baguhin ang sistema. Magbigay ka ng qualification sa lahat ng mga kumandidato. Regardless kung hindi siya milyonaryo, bilyonaryo, wala siyang political machinery, ang importante na highly educated siya. Highly qualified siya. Oh. Kasi kung gano'ng sistema na, kung ituloy nyo yung 100 years or more than 100 years na sistema na umikot ang senador sa buong Pilipinas, umikot ang vice president sa buong Pilipinas, umikot ang kumandidato pagka-presidente sa buong Pilipinas, maniwala ka, huwag na tayo magplastikan. Maniwala ka, yung sasahod niya for 6 years term, kung 4 years man siya or 6 years term siya, yung total na salary niya, maniwala ka, milyon lang yan versus sa gastos niya, bilyon. So, ano yun? So, ano mangyari doon? Nag-create ka ng corruption.
pag ipatuloy nyo yung sistema nyo, kung ituloy nyo yung sistema nyo for 100 years na system na yan, or more than 100 years na system na yan, na umikot ang kandidato pagka-presidente sa buong Pilipinas, senador, vice president sa buong Pilipinas, bilyon ang gastos dyan. Whereas ang total na salary niya is milyon. So ano mangyari dyan? Corruption. Hindi mo maiwasan ang corruption dyan. Hindi mo maiwasan ang corruption. Kaya nga, ano ko sa inyo, kung gusto nyo na mabawasan ng malaki ang percentage ng corruption sa buong Pilipinas, baguhin yung sistema sa pagpili ng kandidato, sa pagpangampanya ng kandidato. Ganun, baguhin nyo. Dahil kung ituloy nyo pa rin yung 100 years nyo na kabulukan na sistema, bulok man talaga siya. Bulok dahil kahit marunong kayo lahat naman tayo marunong compute. Kung di ka marunong mag-compute, may calculator naman. Kukumputin nyo nga yung total salary ng senador, vice president at saka presidente sa 6 years or 4 years term versus sa gastos niya sa pag-ikot niya sa Pilipinas pangampanya. Sige na nga. Computin nyo. Hinahamon ko kayo. Computin nyo. Alin ang mas malaki? Yung sweldo mo na maging presidente ka, vice president or senador, compare sa gastos sa pag-ikot sa buong Pilipinas pag ito nangampanya ka. Oh. Bakit pinayagan nyo yung ganon? Na mas lamang ang gagastos yung senador, vice president at saka kandidato pagka-presidente buong Pilipinas, gumastos ng bilyon-bilyon, whereas yung income niya, total salary niya sa 6 years is only milyon. Bakit pumayag kayong ganun na sistema? Na dahil doon, magka-create yun ng korupsyon sa bawat opisyalis na halal na politiko sa buong Pilipinas, hindi naman lahat. So, baguhin nyo yun. Dahil wala na yun. Di ba, sa bawat idea, sa bawat sistema, pag hindi na siya applicable, dapat palitan niyo yun. Palitan mo na yung ganon. Halimbawa, tumatanggap kayo ng kandidato pagka barangay chairman, mayor, congressman, senator, president, na hindi mga abogado. Tapos ang advisor niya, nag-rely lang siya sa mga advisor na abogado, dililukuhin lang siya sa advisor niya, bibigyan siya ng hindi maganda na advice. Kagaya ngayon, ang nangyari sa isang senador dyan, hindi siya abogado. Oh, in-advisean siya sa mga kaibigan niyang abogado or advisor. Oh, nabigyan siya ng advice na hindi maganda. So, ganun yun. Dapat abogado. Nagmula ng presidente, kailangan doctorate degree, Doctor of Law and Doctor of Economics. Ganon din sa Vice President. Pag kandidato ka sa pagkasenador, dapat international lawyer ka. Kandidato ka dahil gumagawa ka ng anong rason doon? Anong rason sa pagka-presidente? Bakit ka kailangan doctorate degree ng economics and doctorate degree ng law? Dahil at least alam mo yung batas. Kung may mga panel of advisors ka ng mga abogado or ekonomista, at least hindi ka lulukuhin nila. Kasi mahirap yan na umaasa ka lang sa theory of delegation. Kasi i-delegate ko yung trabaho niyan, kayang-kaya ko yan kasi ano naman ako, gawin mo yan. Ang problema doon, paano ka nakasiguro yung mga nakapaligid sa iyo, walang hudas diyan. Walang pakawala niya ng mga anti-government.
Walang pakalawa ng mga ano, maraming member diyan ng mga member ng mga ano, oligarch, dilawan. So paano mo siguro na lahat ng inadvise sa iyo tama? Dahil hindi ang background ng education mo hindi mga doctor of law, hindi mga doctor of economics. Pwedeng lukuhin ka. Pwede kang bigyan ng advice na hindi tama. Whereas kung alimbawa ikaw yung nanalo ka bilang presidente, bago ka na ang educational background mo is doctor of law ka, Harvard University, kahit UP, or Ateneo, doctor of economics, ganun din. UP Lasal ka, or sa Harvard University. At least mo lang, hindi ka pwedeng lukuhin. Hindi ka pwedeng lukuhin. Di ba? Di ka pwedeng lukuhin sa staff mo, sa advisor mo. Ganon din sa congressman, senador. Dapat abogado. Alam ba, senador ka, gumagawa ka ng foreign policy, tapos di naman ka international lawyer, di naman ka ang background education, di naman ka lawyer, tapos gagawa ka ng batas. Walang problema kasi may staff naman ako na ano, mayaman naman ako, pwede mo ako mag-hire ng lawyer. Oo nga, pwede ka mag-hire kahit 10, kahit 100. Siyempre, karamihan sa mga senador, mga bilyonaryo yan, mga congressman, mga bilyonaryo yan, kaya mo. Pero ang tanong, gaano ka kasigurado yung in-advise sa iyo ay tama, hindi nakapasama sa iyo? Gaano ka sigurado? So, iba pa rin yung ano ka, iba pa rin kang abogado ka. Oh. So, gano'n din yung sa congressman, gano'n din yung sa municipal mayor at saka sa provincial governor. Kailang abogado ka. Hindi pwede nga. Hindi pwede na umaasa ka lang sa theory of delegation or total may abogado no, may kumpare naman ko na gawin ko lang yung chief of staff yun. Total abogado mo siya. Hindi pwedeng ganon. Hindi pwedeng ganon. Dapat abogado ka. Kaya nga ang gobyerno na ito, kung gaano kayo kahigpit na mamili na maging regular na empleyado or permanent empleyado kahit saan ang sangay ng gobyerno sa Pilipinas, whether local or national level, na kailangan talaga na civil service passer, kahit college graduate, hindi ka ma-regular kung hindi ka civil service passer. Sa mga pulis, kailangan dalawa ang eligibility. Kailangan pasado ka ng civil service at saka na full examination. So, mas mababa pa yun sa mayor na posisyon na yun. Mas mababa pa yun sa congressman, senador, vice governor, hanggang sa presidente. Pero, matindi ang qualification doon. Tapos yung sa mag-manage sa provincial governor, gumawa ng batas sa lokal, sa bawat distrito, gumatas sa national o sa international, Congress and Senate, hindi mataas ang qualification, the requirements. Unfair naman yun. Unfair yun. Unfair ngayon. So, ang suggestion ko lang, ito suggestion lang yun. Ito, ako, hindi ko kilala ang tao. Pangkaraniwan ako ng tao sa Pilipinas. Mahirap lang yung pamilya ko. Ordinaryo lang ako ang tao sa Pilipinas. Pero dahil nag-research ako sa internet, nadagdagan yung isipan ko, pananaw. Tinitinan ko yung political system sa bawat bansa, bakit hanggang ngayon failure pa rin sila. Yung election system sa bawat bansa, tinitingnan ko bakit hanggang ngayon failure pa rin yan. Yan na. Kasi sa Pilipinas, alam naman yan talaga na hindi na effective ang political system sa Pilipinas, yung election system. Bakit hindi niyo palitan? Bakit hindi niyo palitan? Hindi na siya effective. Nang pipili ka lang ng mga dahil sikat.
Dahil milyonaryo, bilyonaryo, dahil may utang na loob ka sa tatay ng dating mayor siya, dating gobernador, dating senador, ito pipiliin. Wag naman ganun. Wag naman ganun. Dapat abogado. Yan ang basic requirements. O kandidato ka pagka mayor, congressman, senador, at least lawyer mo lang. Ang basic educational requirements. Dapat na baguhin ang sistema. Tsaka yung huwag niyong hayaan na yung kumandidato sa barangay, sa municipal, sa provincial, sa Congress, sa Senate, sa Vice President, hanggang President, na gumagastos sila ng pera. Kasi pag hinayaan mo silang gumagastos ng pera, hindi siya nilibre sa commission election, nakapag-create yun ng corruption. Bakit? Dahil yung sinasabi ko kanina, na halimbawa yung senador, na candidate for senador at saka vice president hanggang presidente, kung papayagan mo yung umikot sa buong Pilipinas, 100%, yung sasahudin niya sa isang termino niya, maybe 20 times or 50 times na mas malaki pa yung ginagastos mo niyang pag-ikot versus sa salary niya. So, because of this scenario na mas malaki ang ginagastos niya sa pag-ikot niya sa Pilipinas sa pagpangampanya, the chances are babawi siya sa gastos niya. Kahit sabihin natin na humingi siya ng donation, nag-solicit siya sa mga korporasyon or sa mga kaibigan niya, mga incheck or whatever na yan, kung sinong nagbigay siya, still sisingilin siya. Kumpadre, ako yung nagbigay sa iyo ng ganito. 1 billion, 2 billion para sa eleksyon mo. Sasali kami ng bidding ganito. Ganun na yon. Papasok na doon corruption. So, sana malang na mapag-isipan natin ang especially yung mga congressman, senador na maggumawa sila ng bagong system. Pati yung mga member ng commission election, gumawa sila ng bagong resolution or batas na instead ang individual candidates ang gumastos sa kampanya, sila na lang. Tsaka iwasan na yung house-to-house campaign, municipal, yung talagang city campaign. Tama na yung sa internet, social media ka mag-campaign. Doon ang debate, doon ang interview and exam sa social media para maiwas din sa COVID. Kasi ngayon alam mo naman na natamaan na tayo sa COVID, ang dami na namatay. So para maiwasan yung virus na kumalat sa buong Pilipinas, yung matindi na virus ngayon sa COVID. So para maiwasan yon. So wag na iikot yung mga senador sa buong Pilipinas. Mag-campaign ka, gagawa ka ng YouTube channel, mag-campaign ka diyan or magbayad ka sa Facebook or hayaan mo ang Commission on Election na mag-create ng isang platform na lahat ng politiko sa buong Pilipinas doon na magsalita doon sa platform nila na ginawa. Internet, social media platform. Ganun. Para maiwas yung gastos. Kasi pag malaki ang gastos niya, alimbawa gagastos akong 10 billion, tapos ang sweldo ko lang sa 6 years is only 21 million. Ano yan? Common sense na yun. Diba? Kung marunong ka magkwenta, iikot ako Pilipinas ng kampanya, minimum kong gastos 10 billion Philippine peso. Tapos, pag naging presidente ko, ang total na sweldo ko lang salary is 20 million or 21 million or sabihin natin na 1 billion ang total salary mo or mga benefits. Ulitin ko, minimum gastos niya, presidente siya, ikot sa Pilipinas. Kung ituloy nyo pa rin yung tradisyonal na pagkampanya. So, ang presidente, pag umikot siya ng Pilipinas yan, ang total gastos niya, 10 billion. Whereas ang salary niya, less than 1 billion. So, ano mangyari dyan? It creates corruption.
Kasi mabawi yan. Hindi naman lahat. May mga tao naman talaga na parang ano talaga, philanthropist talaga. No? Gumagastos talaga sila ng pira. Service to the Filipino people talaga ang gusto nila. Pero sa 1,000,000, isa lang yan sila. Mga ganun. Yung halimbawa, presidente na kung sino yung manalo ngayon na pag umikot sa Pilipinas, ang total expense niya is 10 billion. Tapos, ang total salary lang niya pag nagpresidente siya kasamang lahat ng benefits, less than 1 billion. Sulugi na siya ng 9 billion. Bihira lang yung presidente dyan na hindi bumawi. Na talagang purely service to the Filipino people lang talaga ang gusto niya, regardless kung nakagastos siya ng nalugi siya ng 9 billion. Bahala na, importante yung mag-serve ako sa Filipino people. Kaya yung sinabi ko, mayroon mang ganun nangyari sa 1,000,000 na Pilipino, isa lang siya. Isa lang yan. Kasi human nature talaga, gustong bumawi. Human nature yun. So, para maiwasan ng corruption na yan, hindi naman 100%, kaya mayroon man talagang corruption, hindi man talaga mawala yan. At least, malaki ang pagbawas. Huwag niyong hayaan na ang kumandidato sa national level, provincial level, barangay, municipal level, at saka barangay level, na makagastos sila ng sariling pera. Hayaan mo na ang gobyerno or commission ng eleksyon na siya yung gagastos kung magkano man yung ano niya. Basta, ganun siya. Pag hindi nyo binago yung sistema nyo, na ituloy nyo pa rin yung ginawa nyo na sistema, more than a century na system, na bulok na. Bulok talaga. Bulok talaga siya. Paulit-ulit ba? Paulit-ulit. Di ba tayo, pag nagkamali tayo, pag-aralan natin, mali ako dyan, baguhin ko yung style ko. Di ba ganon? Lahat naman tao, magkamali din yun ba? Ako, halimbawa ako, nagkamali ako. Bata ako, nagkamali ako. Marami din kong mga kalokohan, kasalanan na gawa. Pero binago ko na yung style ko. Pinagsisihan ko yon, binago ko yon. Dapat ganun sana ang gobyerno. Kung nagkamali ka, strategy mo, nagkamali, baguhin mo. Baguhin mo yung ng sistema. Kasi ako naniwala naman ako na by nature talaga ang mga Pilipino matalino. Lalo na yung nasa gobyerno. Lalo na sa Commission on Election, kasi lahat yan, puro abogado man dyan. Hindi man ka matalaga dyan pag hindi ka abogado. So naniwala talaga ko na matalino. Buksan nyo lang yung isipan nyo. Huwag nyo ilagay yung utak nyo sa isang boxes ba? Kasi pag yung utak mo ilagay mo sa isang boxes, wala. Na ano ka doon? Na yung utak mo, na impluwensyahan pa rin ka sa 100 years na bulok na sistema. So, ang suggestion ko, palitan mo yun. Especially for, I'm referring to a commission election. Napalitan yung sistema. Baguhin yung sistema. I don't know kung kailangan yung i-refer yung ganitong sistema sa Congress for approval para maging batas sa inyo, or pwede makagawa kayo ng resolution sa Bureau of Commission on Election. Bilisan mo. Kasi ngayon, gamitin nyo yung internet social media platform para hindi na makagastos yung mga empleyado ay yung mga komandidato. So, yun lang. Salamat. Thank you very much.